Sa pagitan ng pader ng mansyon at ng pait ng nakaraan, pilit na kumakawala si Victoria mula sa isang pagtatangka sa sariling buhay hanggang sa malamig na pagtanggi sa pagsisisi ni Guillermo. Bawat sandali ay isang patunay na hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng paghingi ng tawad. Sa episode na to, saksihan ng isang paghaharap na puno ng puot at ang katotohanan. Minsan, ang pinakamalaking hadlang sa paghilom ay ang mismong taong naging dahilan ng pagkawasak mo. Handa na ba si Victoria na lumaban para sa anak niya? O tuluyan na siyang lalamunin ng kadiliman ng nakaraan? Simulan na natin. Senyorita, kumain ka na. Halika, hindi ba't paborito mong mga ito? Nakangiting tanong ni Manang sakin. Nandito ulit ito sa loob ng kwarto ko. May dalang umuusok na pagkain at amoy pa lang. Sa kauna-unahang pagkakataon, bigla ko nakaramdam ng pagkatakam. Ilang araw ko nang inaayawan ang mga pagkaing dala ni Yaya. Tubig at ilang pirasong prutas lang ang kinakain ko. Pero minsan lang yun. Kapag mapilit lang ako ni Yaya, gusto ko sanang panindigan ang pag-hunger strike ko pero kapag dinadaan na kasi ako sa pag-iyak ni Yaya, wala akong choice kundi ang tikman na rin ang mga pagkain na ibinibigay nito sa akin. Yaya, ano po yan? Nagtatakang tanong ko dito. Kaagad nitong ipinatong sa maliit na table. Ang dala nitong isang tray na punong-puno ng pagkain at nilapitan ako. Tingnan mo, may mga dumating kaninang mga seafoods. Galing sa palengke at alam mo ba, talagang gumawa ako ng paraan para makapagpuslit. Alam ko kasing paborito mong mga ito eh. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi na ako nakapagprotesta pa nang alalayan ako nito patungo sa aking maliit na dining table na nandito lang din sa loob ng kwarto at doon ko na nga tuluyang nakita ang mga paborito kong mga pagkain na ilang taon ko nang hindi natitikman. Pakaramdam ko, biglang gumaan ang nararamdaman ko. Kakaibang saya ang nararamdaman ng puso ko sa isiping naalala pa rin pala ni Yaya ang mga paborito kong mga pagkain. Wow, ang sarap nito Yaya, nakangiting sagot ko. Oo naman, talagang masarap ito. Sige na, maupo ka na dyan. Kumain ka na. Sagot nito sa akin, kaya naman ang kaagad akong tumalima. Steam lobster na paborito kong isawsaw sa suka at nang matikman ko yun, hindi ko mapigilan ng mapapikit dahil feeling ko muli akong bumalik sa dati. Paborito ko kasi talaga ang mga seafoods kahit na anong klaseng pagkain, basta seafoods. Gusto ko, kaya naman ititigil ko na muna siguro ang pag-hunger strike ko. Kailangan na bago ako mamatay, kakain muna ako ng masarap. Ikaw Yaya, kain ka na din. Hindi ko ito mauubos. Pagyayaya ko kay Yaya Rosie. Napansin ko kasing nag-uumpisa na itong magligpit ng aking kwarto. Lahat ng kalat ko inaayos na nito. Wala kasi akong pakialam sa mga kalat ko eh. Ang mga tissue paper at marunuming damit ay nagkalat sa buong paligid. Okay lang ako senyorita. Kumain na rin ako kanina pa. Sige na, ubusin mo na yan. Mamaya pala, bala kong gumawa ng kakanin na paborito mo para may makain ka din mamayang merienda. Nakangiting wika nito sa akin. Talaga? Naku, thank you Yaya. Pero teka lang ha, baka naman pagbawalan ka ng mga demonyo dito sa mansyon tapos mapagalitan ka. Ayos na ako sa kinakain ko Yaya. Hayaan mo na lang, sagot ko dito. Ay naku, oo nga pala no. Ganito na lang. Kakausapin ko na lang siguro si Pilipina na siya na lang ang gagawa. Tapos kapag luto na, dadalhin niya na lang dito sa mansyon. Nakangiting sagot nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo nang marinig kong pangalan na binanggit niya. Si Aling Filipina ay isa sa mga matagal ng tauhan dito sa mansyon. Halos kasing edad lang ito ni Yaya at simula nung nalugi ang asyenda,
Nabalitaan kung kusa na ring umalis ang mga to at lumipat sa ibang lugar. Hindi lang sila aling Filipinang gumawa noon pero marami pang iba. Hindi din naman namin sila masisisi lalo na tagutom na talaga dito sa hasyenda noon dahil wala ng produkto na maitanim. Plus, may mga pinapaaral ng mga ito. Si Aling Filipina po? Talaga po? Nandito na ulit sila? Nakangiting tanong ko. Oo, at hindi lang sila. Marami pa. Si Guillermo mismong gumawa ng paraan para bumalik sila dito. Nakangiting sagot nito sa akin. Wala sa sariling tumango ako. Masaya ako na malaman ang tungkol dito pero hindi pa rin magbabago ang nais ko. Natapusin ang kung ano man ang naging ugnayan ko kay Guillermo. Ang batang nasa sinapupunan ko ay wala pa rin akong balak na isilang. Alam kong magiging masama akong ina pero hindi ko din naman hahayaan na mapunta kay Guillermo ang bata. Natatakot ako na baka maranasan ng anak kong kagaya sa nararanasan ko ngayon. Sa naisip kong yon, para bang bigla ko nawalan ng ganang kumain. Halos nakakalahati ko pa lang ang rice, pati na rin ang ulam kong lobster. Tumayo na din kaagad ako. Nagtatakang nilapitan ako ni Yaya. Bakit? Ayaw mo na? Tanong nito. Ang dessert mo, hindi mo ba titikman? Dagdag na tanong nito sa akin. Kaagad din naman akong umiling. Busog na po ako, Yaya. Sagot ko din naman kaagad dito. Napansin ko na saglitong natigilan. Dahan-dahan na tumango at nakangiti akong hinarap. Pinayagan ako ni Guillermo na manatili dito sa loob ng kwarto mo buong araw. Kaya may makakasama ka dito. Siya nga pala, gusto mo bang maligo para pagkatapos nito magamot natin ang mga sugat mo? May binigay na mga gamot at cream si Ma'am Vida para maghilom kaagad yung mga sugat na yan. Wika nito sa akin. Wala sa sariling napasulyap ako sa mga latay na nasa braso ko. Mas marami sa likod ko at ang hapdi. Para bang nasanay na ako. Ayaw ko nang damdamin pa yon. Sige po, Yaya. Maliligo po ako. Pero gusto ko po sana sa bathtub. Okay lang po ba? Nakangiting sagot ko dito. Kaagad din naman itong tumango. Sige, kung anong gusto mo, senyorita. Guillermo's POV. Mabalis akong napatayo nang mapansin ko na naglalakad na si Manang pababa ng hagdan. Kanina pa ako nakaabang dito sa living area at inihintay ko talagang paglabas nito lalo na't gusto kong malaman kung kumain ba si Victoria. Talaga yatang gustong panindigan ng babaeng yun ng pag-hunger strike. Ilang araw na kasing puro tubig or kaunting prutas lang at halos ang iniinom at kinakain nito. At kung hindi dahil sa dextrose drip, minsan na ikinabit dito ng mga pinsan kong doktor na palagi din namang tinatanggal ni Victoria. Ba kung ano na nangyari dito? Manang, kumusta po? Kumain po ba siya? Seryosong tanong ko kay Manang. Kaninang madaling araw, personal kong sinadya ang bilihan ng mga fresh seafoods sa bayan para makabili ng mga pagkain na alam kong paborito ni Victoria. Buntis ito at hindi pwedeng palagi itong magpapagutom. Alam ko din naman na malaki ang galit ni Victoria sa lahat sa amin pero hindi naman pwedeng patulan ang galit nito lalo na at dinadala nito ang unang anak ko. Opo sir, kumain siya pero halos nasa kalahati lang. Sagot din naman ni Manang sa akin. Tinitigan kong pagkain na naiwan sa tray at kahit papano nakahinga ako ng maluwag nang papansin ko na halos nangalahati naman pala ang pagkain na naiwan. Ibig sabihin, kahit papano, kumain din naman pala si Victoria. Ano ang ginagawa niya ngayon, Manang? Bakit mo nga pala siya iniwan? Hindi ba't sinabi ko na wag mo siyang iiwan? Seryoso kong tanong dito. Opo sir, babalik din naman ako kaagad. Kaya ako lang naman siya iniwan sandali dahil naliligo naman po siya eh. Sagot din naman kaagad nito. Naliligo siya? Good. Pero balikan mo kaagad siya. And next time, kapag may mga kailangan, sabi mo sa akin para naman yung iba pang mga kasama mo na lang ang gagawa. Seryosong sagot ko dito. Pagkatapos noon, muli ako naglakad pabalik ng sufat na upo. Sige po sir,
Pero mukhang nasa mood naman si Senyorita ngayon. Bago siya naligo, pinuno muna namin ng tubig sa bathtub dahil gusto niyang doon daw maligo. First time niya itong ginawa kaya naman. What? Bathtub? Kunot noo kong sagot. Bigla akong kinutuban at walang sabi-sabing basta na lang akong patakbong pumanik. Paakyat ng second floor. Nakakasalubong ko pa ang pinsan kong si Vida na noon ay nagtataka pero hindi ko na to pinansin pa. Diretso lang ang takbo ko at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto ni Victoria. Wala ito doon kaya diretso ko ng banyo at halos tumigil ang pag-inog ng mundo ko nang makita ko ito sa bathtub. Nakalubog ito sa tubig kaya wala sabi-sabing mabilis ko itong nilapitan at iningat. Victoria! Victoria! What have you done? No! No! Hindi mo to pwedeng gawin! Halos lumabas ang puso ko sa matinding kaba at takot na binuhat ito. Inilabas sa banyo at kahit basang-basang buo nitong katawan, inilapag ko ito sa kama at inumpisahang bigyan ito ng first aid. Sakto naman na dumating si Vida at inutusan ako nito na wag daw sa kama. Ilapag ko daw sa sahig at bibigyan daw nito ng CPR na kaagad din naman akong tumalima. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng matinding takot sa puso ko. Hinayaan ko si Vida na gawin ng CPR habang abot-abot ang kaba sa puso ko. Nang mapatingin ako sa pintuan ng kwarto, doon ko nakita si Manang Rosie. Tahimik itong lumuluha habang nasa tabi nito si Lolo Samuel na noon ay wala akong nababasang ekspresyon sa mukha. Hindi ko alam na may masama pala siyang balak gawin, Senyorita! Naririnig kong lumuluhang bigkas ni Yaya. Muli ako napatitig kay Victoria at kaagad na nakaramdam ng tuwa nang mapansin ko na nagkamalay na ito. Isinuka nito ang mga nainom na tubig habang hingal na hingal. Victoria, anong kagagahan na naman ang ginawa mo? Ha? Galit kong tanong dito kahit nasa kaloob-looban ng puso ko. Ramdam ko pa rin ang takot. Paano na lang kung mamatay ito? Paano na lang kung natuluyan ito? Kaya ko bang tanggapin gayong alam kung ako ang dahilan? Kung bakit ito nagkakaganito? Malinaw pa sa sikat ng araw na gustong magpakamatay ni Victoria. Magaling itong lumangoy at imposibleng aksidente itong malulunod sa isang bathtub. Guillermo, enough. Hayaan na muna natin siya magpahinga. By the way, Manang, bigyan mo ko ng malinis na towel at malinis na damit. Tulungan mo akong palitan ng damit niya. Utos ni Vida kay Manang at pagkatapos noon, muli ako nitong binalingan ng tingin. Lumabas ka na muna. Hayaan mo kami ni Manang na asikasuhin si Victoria. She's out of danger naman na. Seryoso nitong wika kaya naman kahit nalabag sa kalooban. Wala na akong nagawa pa kundi laglag ang balikat na naglakad palabas ng silid. Bago ako tuluyang lumabas, nilingon ko pa si Victoria na noon ay nahiga pa rin. Nakapikit ang mga mata nito at ramdam ko talaga ang kawalan nito ng ganang mabuhay dito sa mundo. She's not afraid of death. Hindi ko akalain na ganyang katapang ang babaeng yun. Narinig kong wika ni Lolo Samuel. Nandito na kami ulit sa living area habang inihintay namin ang paglabas ni Vida mula sa loob ng silid ni Victoria. Yeah, I know. Hindi siya takot mamatay. Or let's say, mas gusto niya na lang mamatay. Seryosong sagot ko dito. At hindi mo alam kung paano solusyonan ang bagay na ito, Guillermo? Come on, dinadala ng babaeng yan ang apo ko. Kaya hindi siya pwedeng mamatay or saktan ng sarili niya. Paano ng batang nasa sinapupunan niya? Paano ng apo ko kung ganyan siya palagi? Seryosong tanong nito sa akin. Sa sitwasyon ni Victoria ngayon, siguro kahit na sino, mas gugustuhin pang mamatay kaysa manatiling buhay, Lolo. Sagot ko din makaagad dito. Lalong nagsalubong ang kilay nito at ilang saglit lang tinawag nitong nurse nito para manghinang tabako. Kapag ang mga ganitong bagay, alam kong na-stress na din ito pero bawal din itong gumamit ng tabako. Mahina na kasi ang liver nito at isa pa, may edad na ito. Lo, alam mong bawal siya yung bagay na yan. Relax. Hindi na dadaan sa tabako na yun ang lahat ng problema. Seryosong saway ko dito.
Sinenyasan kong alalay nito at lumabas na muna para hindi na mangulit itong matanda. At sa palagay mo ba, makakapag-relax ako ng mas maayos sa mga nangyayari ngayon? Guillermo, kung sinabi mo kaagad na buntis palang babaeng yan, eh di sana. Hindi ko na sana nabugbog yan. Alam mo naman na noon pa, pangarap kong magkaroon ng paslit sa pamilya natin eh. At hindi ako papayag na mabulilyaso yun dahil ang galit ang babaeng yun sa atin. Sagot nito sa akin. Lo, correction po. Tayo pong galit kay Victoria. At tayo din pong dahilan kung bakit sintigas ng batong puso niya ngayon. Sagot ko din dito. Whatever. At anong pwedeng gawin? Hindi pwedeng ganito. Hindi ko matatanggap na mabulilyasong pagbubuntis niya. Dahil lang dito. Hindi ako mapapayag na madamay ang apo ko. Sagot din naman ito kaagad. Hindi ko mapigilan ng mapailing. I know po pero ano po nga bang tama? Nangyari na mga hindi dapat mangyari, taasan na lang po tayo na sana. Sana maisilang ng maayos ni Victoria ang apo ninyo. Sagot ko din naman at pagkatapos noon, walang sabi-sabing mabilis akong tumayo. Imbis na hintayin ang paglabas ni Vida, babalik na lang ako sa silid ni Victoria. Sisilipin ko kung ano na nangyayari. Hindi ko talaga inasahan na mangyayari to. Sino mo daw kasing mag-aakalang mabubuntis ko tong si Victoria at ngayon, puro problema na lang at pag-aalalang nararamdaman sa buong paligid. Paakyat na ako ng second floor ng mansyon nang bigla namang bumaba sa Erica. Girlfriend ko at kaya to sumama dito sa asyenda dahil nangako ko na ipapasyal ko to. Pero hindi rin nangyari dahil naging abala nga ako kay Victoria nitong mga nakaraang araw. Guillermo, aalis na ba tayo? Mamamasyal na ba tayo? Tuturuan mo ako sumakay ng kabayo? Nakangiti nitong tanong sa akin. Bago ako nakasagot, bigla na lang nagsalita si Lolo. Maganda ka Erica at babalik ka na muna ng Manila. Masyadong abala dito sa asyenda at bumalik ka na lang dito kapag okay ng lahat. Muling napabaling ang tingin ko kay Lolo. Si Erica ay anak ng amigo nito at noon pa man gusto na nitong si Lolo na pakasalan ko na ang babaeng nito. Lo, ayaw ko po. Hindi po pwede. Masyadong malayong Manila tapos ilang araw na ako nagstay dito sa mansyon. Pero wala namang nangyayari. Feeling ko nga umiikot lang mundo ng lahat dahil sa Victoria na yun eh. Yamot nitong sagot. Erica, galit namang sigaw ni Lolo. Doon ka sa inyo magtapon ng tantrums dahil hindi pwede dito. Marami ng problema para pati ikaw ay poproblemahin din namin. Asikasuhin ko ng pagbabalik mo sa Manila. Kaya wala ka lang magagawa pa. Huwag ka nang dumagdag pa sa problema ng pamilya dahil kota na kami. Dagdag pa nito. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing. Imbis na ipagtanggol sa Erica, walang sabi-sabing tinuloy kong pag-akyat sa second floor para tignan ang kalagayan ni Victoria. Susunod pa sana sa Erica pero muli itong pinigilan ni Lolo. Dito ka lang Erica. Hayaan mo na yan si Guillermo dahil may mas importante yung inasikaso. Galit itong wika. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing. Alam kong kaya to ginagawa ni Lolo dahil gusto talaga nitong maging successful ang pagbubuntis ni Victoria. In short, gusto talaga nitong magkaroon na ng apo. Ang problema nga lang ngayon, paano namin mapapalambot ang puso ni Victoria? Alam kong nagtatangka itong mag-suicide kanina sa pamamagitan ng pagkakalunod sa bata at hindi malabong gawin ito ulit yon. Shit, ngayon pa lang, sumasakit ng ulo ko sa kung ano nga bang pwedeng gawin para lang muling mapaamo si Victoria. Alam ko naman na sobra-sobrang ginawa namin dito at kahit na magsisihan pa kaming lahat, hindi makakatulong yun para masolusyonan ang problemang ito. Sa muling pagpasok ko ng silid ni Victoria, nadatnan ko ito na walang malay tao. Kagaya ng mga naunang eksena sa tuwing nakikita ko to, may dextrose drip na naman na nakakabit dito. Mabuti na lang talaga at may dalawa kaming doktor na kasama eh. Kung hindi, paano na kaya? Kumusta na siya? Seryosong tanong ko kay Vida pagkapasok ko. Okay na siya. Okay na rin ang pagbubuntis niya. Maayos ang kapit ng bata kaya naman hindi naapektuhan at mabuti na lang talaga at naiahon mo siya kaagad sa tubig bago siya tuluyang nalunod. Sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapailing at nang muli ako napatitig kay Victoria
Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Masyado ba ako naging malupit dito para humantong to sa ganitong sitwasyon? Ano ang pwede kong gawin para mabawasan man lang ng kahit na kaunti ang pagdurusa nito? Kumusta siya, Vida? Tanong ko sa pinsan kong doktor. Ano ang pwedeng gawin para hindi na niya uulitin ang tungkol sa bagay na to? Dagdag na tanong ko dito. Anong pwedeng gawin? Honestly, si Victoria lang ang makakasagot sa tanong mong yan. Kagaya ng dati, hindi lang physical na aspeto ang masakit sa kanya. Nagdurusa din ang kanyang mental health. Kaya huwag ka nang magulat kung isang araw muli na naman niya itong uulitin. Seryosong sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Napatitig ako kay Victoria bago muling nagsalita. Doktor ka, hindi ba? Dapat alam mo kung anong solusyon sa problemang ito. Hindi pwedeng basta na lang nating hintayin ang mga susunod na posibleng gagawin ni Victoria. Paano kung sa susunod na pagtaang kanyang buhay niya, magtagumpay siya at tuluyan siyang mawala sa akin? Sila nang magiging anak naming dalawa. Seryosong tanong ko dito. Guillermo, doktor lang ako at hindi magician. Lahat ng kaalaman ko may hangganan. At saka, sana bago ka gumawa ng mga bagay na makakasama sa kapwa mo, iniisip mo sana kung anong mga consequences na posibleng mangyari. Like sa nangyari kay Victoria. Sa sitwasyon niya ngayon, kahit na sino, kahit ako mas gugustuhin ko pa sanang mamatay kaysa mabuhay. Sagot din naman ito sa akin at pagkatapos noon, mabilis na itong langlakad paalis. Ngunit bago pa man to nakalabas ng silid ni Victoria, muli ko tong tinawag. Vida, Guillermo, nasa sa iyong mga kamay ang paraan para kahit papano maibsan ang kahit na konting pagdurusa niya. Nasa sayo lang at wala sa akin bilang doktor niya. Bigkas nito at tuloy-tuloy na itong lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong hindi malaman kung anong gagawin ko. Purong sulong ako naglakad palapit sa kama ni Victoria kung saan ito nakahiga at naupo sa tabi nito. Sir Guillermo, naawa na ako kay senyorita. Ang akala ko talaga kanina, ayos na siya eh. Pero hindi ko akalain na magagawa niya sakta ng sarili niya. Kaya pala nag-request siya na punuin ng tubig ang bathtub dahil may balak pala siyang hindi maganda. Naluluha ng bigkas ni Yaya Rosie. Hindi naman ako nakaimik. Nakatitig lang ako kay Victoria na noon ay wala pa ring malay. Alam ko na kasalanan ko to. Noong unang araw ng pagbabalik ko dito sa hacienda, wala akong ibang iniisip kung hindi ang makaganti dito. Pati na rin sa ama nito pero ngayong natupad na yun. Bakit ganun? Bakit hindi pa rin ako masaya? Feeling ko nga mas lalong bumigat ang nararamdaman ng puso ko. Dahil ba mahal ko pa rin siya? Tama. Mahal ko pa rin tong si Victoria at hindi naman nagbago yun kahit na 5 taon nang nakalipas. Pumatol na ako sa kung kani-kaninong babae. Nagkaroon man ako ng fiancé pero alam ko sa sarili ko na itong si Victoria pa rin ang laman ng puso't ng isipan ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatunghay at walang ibang ginawa kundi ang titigan si Victoria. Pero nang mapansin ko na gumalaw ito, mabilis ko itong hinawakan sa kamay. Hindi ko din napigilan ang sarili ko na sambitin ang pangalan nito. Victoria, Victoria, hey, kumustang pakiramdam mo? Malumanay ang tono ng boses na tanong ko dito. Napansin ko na dahan-dahan to nagmulat ng mga mata at direktang tumitig sa akin. Pagkatapos noon, nakita ko sa mga mata nitong pagtataka na inilibot ang paningin sa buong paligid bago mahinang nagsalita. So, buhay pa rin pala ako. Mahina nitong sambit pero dinig na dinig ko yun. Para naman akong sinapak ng makailang ulit nang maisip ko na siguro mas gugustuhin pa nga talaga nitong si Victoria na mamatay na lang kaysa sa ipagpatuloy ang buhay. Victoria, of course, hindi ko hayaan na mawala ka. Nakalimutan mo na ba? Magkakaanak na tayo eh. Huwag kang mag-alala. Ngayong alam ko na magkakaanak na tayo, hindi ko na hayaan ng kahit na sino na saktan ka. Nakangiti kong bigkas dito. Napansin ko na muling napabaling ang tingin nito sa akin. Matiim ang mga matang tinitigan ako bago napaismid. Wala namang ibang tao na gustong manakit sa akin eh. Kung hindi ikaw lang naman. Are you referring to yourself, Mr. Balboa? Kung
Kung ayaw mo akong masaktan, umalis ka. At ayaw na kitang makita pa kahit na kailan. Mahina ang boses pero para bang isang matalim na bagay yun na humihiwa sa puso ko. Kung ganun, ngayon ko lang napatunayan na hanggang langit pala talaga ang galit nito sa akin. Sa bagay, hindi ko to masisisi. Sumobra naman yata kasi ako eh. Umalis ka na! Umalis ka na sabi eh! Galit itong muling wika at pilit na bumabangon mula sa higaan kaya naman mabilis ko itong pinigilan. Akmang yayakapin ko sana to pero malakas ako nitong itinulak kasabay ng malakas itong pagsigaw. Umalis ka na, Guillermo! Sa buhay na ito, ikaw ang pinaka-worst na tao na kilala ko. At kung sakaling mamatay man ako ngayon at muling mabuhay sa pagdating ng panahon, ikaw ang taong una-una kong iiwasan. Naintindihan mo ba? Kaya umalis ka na. Alis! Malakas itong sigaw. Mabuti na lang talaga at naging maagap si Manang Rosie na lumapit, pilit itong pinapakalma si Victoria. Samantalang ako naman ay tuliro na napalayo. Parang isang echo na umuugong sa isipan ko ang huling kataga na binitawan nito. Isang malaking sampal yun sa akin pero hindi naman pwedeng pilitin itong si Victoria na muling magtiwala sa akin. Ang aral ng ating kabanata ngayon ay malalim. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa salita kung hindi sa pagkilos. Hindi sapat na magbagong ihip ng hangin kung ang pinsalang naidulot ay nag-iwan pa ng permanenteng marka. Para kay Guillermo, ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay bunga ng sarili niyang mga naging desisyon. Isang patunay na may mga pagkakamaling hindi agad nabubura ng basta na lang paghingi ng sorry. Habang si Victoria naman ay lumalaban sa sarili niyang kadiliman, nakikita natin ang hirap ng pagpili sa buhay kapag ang mundo mo ay unti-unti nang nawawalan ng kulay. Ngunit sa gitna ng lahat, ang batang nasa kanyang sinapupunan ang natatanging liwanag na pilit niyang pinanghahawakan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata, naway patuloy tayong maging mahinahon sa paghusga dahil hindi natin alam ang bigat ng bawat pasanin ng ating kapwa. Ako si Miss Maria. Hanggang sa susunod nating kabanata.